Nagsimula na deliberasyon ng LTFRB sa magkakaibang fare hike petitions ng transport groups sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. Makapanahan po natin si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Digor Mendoza II. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Kailan po kaya magkakaroon na ng desisyon sa fare hike petitions? Alam nyo, iba-iba kasi yung petisyon na final, no? Opo. For example, dito ho sa jeepney natin, no? Ang hiningi ho ng piston is 10 piso. Opo. Ang manibela, 5 piso. Tapos pinag-file ho ng 2 piso ang hinihingi. Karagdagan po sa current na pamasahe po ng jeepney, no? Opo. So medyo malalayo po ang mga hinihingi. Kaya bibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa magpresenta ng kanilang ebidensya. Sa Lunes po yan. Opo. Para madinggan natin kagad. We will also be calling some government agencies para may mga datos so tayong kinakailangan. For example, yung Department ng DepDev, yung inflationary impact ng bawat isang petisyon. Very important po sa atin yan na malaman natin kung ano mangyayari, yung inflationary impact. We'll probably call also other government agencies kasi hiningi po ng petitioners na patawag yung mga ilang government agencies. No? So I can see, dahil po sa mga papatawagin po natin, aabot ko tayo ng mga 2 to 3 hearings other than the Monday hearing. So kung every week ko tayo maghihiring dyan, aabutin po tayo until end of August para makapag-desisyon. So yung mga basempong yan at konsiderasyon din po ba, pati yung kaya ba ng mga pasahero po itong kung ano man maging desisyon? Eksakto po, no? Yan ho talaga ang kahirapan ng mag-desisyon na ganito. Binabalansin po natin yung kailangan ng ating mga operator at yung kakayanan po ng ating mga pasahero. One factor nga dyan na Arnold, yung pag-suspend ng implementasyon ng minimum wage. Yun nga. Pero may update ba tayo, Chairman, dun sa rekomendasyon ng Department of Transportation sa Malacanang, i-expand daw po yung fuel subsidy program? May meeting po ngayong umaga ng alas 10. We hope to get a resolution on this. So tuloy-tuloy po ang diskusyon niyan, no? Kasi maraming options po tayong presenta sa Malacanang. Opo. Pero yung pinakamalawak na suggestion po ay sakop po lahat ng modes of transport. I-increase po natin yung number of liters na bibigyan ng discount. Opo. At i-increase din po natin yung from 10 pesos to 20 pesos, additional discount. So medyo may kalakihan po na pondo na kinakailangan para kung ito po ay ang gagawin po natin. No? And then we presented also other options, may middle options po yan. So yun po titignan natin mamayang alas 10 ng umaga kung ano kakayanin natin ibigay. Magkano pondo po pinag-uusapan natin, Chairman? Well, doon sa pinakabalawak na sakop, abutin po ng mga 4 to 5 billion a month. Wow. Okay. Medyo kalakihan. Malaki. May panukalang magsuot ng body cam itong ating mga motorcycle taxi rider para na rin po sa kanilang seguridad at maiwasan na ang krimen. Anong pong posisyon ng LTFRB dito? Two things po amin, no? Ang concern, okay naman po yun. Pero ang concern po namin, number one, yung data privacy, no? Opo. Baka mapicture parati yung mga ating mamanakay. Yung pangalawa, ang ating naman ang kino-concern po dyan, yung ang tawag dito, pati yung sa rider rin po mismo, no? Kung hindi na gagamitin po yan, dapat consistent po eh. If we will require it, everybody has to do it. Opo. Yung availability ng body cam, yung paggamit po ng body cam, sabi namin sa mga riders, we have to agree. If kung yan ang gagawin natin, dapat lahat po ang gumawa po niya, no? At syempre, sino gagastos sa pagbili niyan? Sakto po, kasama ho yan sa ating suggestion po sa kanila. Pero meron ho kaming suggestion sa kanila, yung know your rider, no? Know your customer pala, know your passenger. Opo.
yan po ang ating titignan ngayon bago kayo makapag-hail Book. online Oo. hailing ng isang rider, may registration requirement sa pasero po. So, yun yung tinitingnan din po natin. No? Opo. Maraming salamat, LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II. Good luck po sa meeting nyo mamaya. Ingat. Apo, salamat po. Good morning po sa inyo.